Yan, so medyo marami tayong papa-install ngayon. 15T sprocket, top box sprocket, rear brake master, top of the line ni RCB, brake master pump. So handlebar, riser, Mr. BR crash bar. Yun o. Ganda na. And hi mga katingin, today finally papa-install na natin yung mga naipon natin na upgrades and accessories dito sa 450MT 2024. So kung maalala nyo, previously nagpa-install tayo ng exhaust, Akrapovic copy na pang XADV. Sa second vlog nagpa-install naman tayo ng 2-way quick shifter, tapos yung mga iba pang accessories sa Garage Point, Manila. So ngayon on the way tayo pa rin sa kanila, marami-rami tayong papa-install. Syempre kasama na yung pinaka-importante, yung crash bar or crash guard, dahil alam niyo naman kapag trail or off-roading, mataas ang chance na matumba. Bago matumba, kailangan meron tayong protection para kahit gumulong-gulong tayo sa bundok, hindi tayo kinakabahan. Lalo first time natin mag-off-road, lalo ito pag gamit natin medyo mabigat compared mo sa mga dirt bikes like yung mga CRF, yung mga WRR. Syempre mas mabigat to, kaya medyo minakabahan ako, pero hopefully kayanin natin. And isa pa lalagay natin ngayon yung sprocket. Yan, so medyo marami tayong papa-install ngayon. Mamaya isa-isahin natin. So yung sprocket nga pala, in-order natin sa Reborn dahil ito, galit na galit yung makina niya. Masyado siyang nakatono para sa acceleration and torque. So itong quick shifter nakatulong malaki dahil shift ka ng shift, dahil nga short gearing siya. Mangyari shift ka ng shift dito. Ngayon, tignan nyo. Diba? Hindi na masyadong shift na shift. I mean shift na shift. Hindi ka na pala clutch ng clutch. 2-way quick shifter pa siya. Pwede ka mag downshift nang walang clutch. Ayan o. Kita nyo, yung takbo natin, galit na galit na yung makina. Naka fifth gear na ako nun, samantalang takbo lang natin is parang 80 lang yata, diba? So pag nagko-cruising ka sa 100, naka 6 gear ka na kaagad, which is unusual for a 450cc big bike. Pero hindi naman natin kailangan ng sobrang top speed. Kailangan lang natin dito is mas ma-relax yung makina. Kumbaga may tama lang yung gearing kasi medyo nasobrahan. Sinet yata nila to para sa hard trail, yung tipong steep yung mga akyatan. So later na lang guys, medyo malayo pa tayo. QC to Pasig, let's go. So ito guys, kita nyo na umaka-accelerate sa third gear. So ganun ka short yung kanyang gearing. And ito, malapit na tayo sa Garage Point, Manila, dito sa Mercedes Avenue. Marami kasing puno, kaya kailangan pagdating nyo rito. O yun na, lumagpas na nga tayo. Yun pala, sa kabila pala. Okay, lagi na tayo lumalagpas eh, no? Kaya marami talagang puno, kaya lagi tayo lumalagpas. Ayun guys, so ito na yung mga ipapa-install natin ngayon sa Garage Point, Manila. Isa-isahin natin. Unahin natin tong 15T sprocket. Yung stock kasi 14T. Equivalent nito ng front sprocket na 15T ay para tayo nag-2 sa likod. So, better top speed and mid-range kasi masyadong galit yung stock ngayon na sprocket. Masyadong maiksi yung gearing. Ito naman yung nakuha natin online top box sprocket or base plate. So napakakapal guys. Yung stock kasi plastic lang siya, malambot, nagpa-flex, maliit yung difference niya. So mamaya i-compare din natin pag nalagay na. Rear brake master, ito yung S1. Ito yung pinaka top of the line ni RCB. Kaya ito yung kinuha natin para siguradong malakas. S1 din na forge na brake master pump sa harapan. Gray yung nakuha natin kasi 17mm to, wala nang makuha. Wala na stock ng black, kaya ito na lang kinuha natin gray. So handlebar, riser, ang purpose na ito is tataas yung handle natin at lalapit sa atin. Ayun. Kasi pag nakasakay ako, medyo hindi pa ako naka-upright kasi layo sa akin eh. So pag lumapit, mas maging relax tayo at upright. And then ito, Mr. BR crash bar. Ito ro yung maganda at matibay para sa CF mountain natin para makapag-trail na tayo. Tapos next naman, malagyan na natin siya ng auxiliary light kasi meron na tayong bracket. So let's go.
So ito guys yung stock, kita nyo naman, napaka-nipis lang, napakagaan. Check natin yung laki, ayun o. So mga more than 2 inches yung hinaba, saka kabilaan 1 inch yung nilapad. So yun, ito makapal yung bakal, kaya sigurado kahit tungtungan mo to, matibay talaga to. Tapos pinagyan natin ng Moto-Wolf na handlebar riser. Siyempre yung Racing Boy Brake Master din sa harap. Ganda, dibaso na siya ngayon. And syempre, itong crash guard, Mr. BR crash guard. So nakuha natin to kay Gaspoholic, shoutout Gaspoholic. Tapos yung 15T sprocket, tapos yung riser naman natin, mas lumapit na sa akin yung manibela. Mas naka-upright na ako ngayon. Before kasi, medyo nakaganon ako eh. Pag lumayo ako, sobrang diretso ng braso. So ngayon, ang ganda na. Mas komportable na siya. So let's go, subukan na natin para magkaalaman kung talaga maganda yung preno natin. So ito na guys yung ating CF Moto 450MT in its final form. So konti na lang ang kulang dito, busina, tsaka auxiliary light siguro. Tapos try ko lagyan ng tank bag kung Cobra. Yung side pannier, di ko pa sure kung lalagyan ko. Yan, so first time subukan natin yung upgraded na preno tsaka yung front sprocket. Yun, ganda pa rin ng acceleration, ganda pa rin ng torque guys. Perfect tong 15T sprocket. Tapos yung preno, yun, ganda ng brake feel. Ginagamit ko pa lang rear brake, ganda ng brake feel. Ito namang front brake, solid, kagat ka agad. Grabe, ito dapat ang preno from the factory. Ito lumapit na sa akin yung handlebar. Mas natural na yung feeling niya. Lumapit na sa akin yung manibela. Sarap tumayo. So yung kapag natapos natin yung vlog, i-itemize natin yung mga parts na nagastos natin dito. Yung una pala natin yung exhaust. Pangalawa, yung quick shifter. So part 3, itong crash bar and sprocket. Tapos sa part 4, yun na yung auxiliary light, busina. Subukan natin maglagay ng tank bag dito. Sana umubra. Yun o. Mas naging normal na guys yung kanyang gearing. Sakto na yung RPM niya sa takbo niya. Noong una kasi mas maraming RPM kaysa sa takbo. Ngayon perfect na, nagmatch na. So dapat ganito ang 450MT right from the factory. Ito yung tamang gear ratio na gawin nila. Kung nakikinig si CF Moto, sana mapakinggan niya yung ginawa natin dito. Yung usual na ginagawa ng mga naka 450MT for a correct gear ratio. Pero na lang kung talagang hardcore trail yung pupuntahan nyo na puro akyatan na matatarik, doon magagamit nyo talaga yung stock na sprocket nya. Yung initial bite naman ng preno, ganda. 17mm nga pala yung gamit natin na Brake Master S1 Forge Brake Master sa front, S1 Brake Master sa rear na 14mm. Kaparehas na nagkaroon na improvement. Yung preno natin is radial Brake Master, kaya mas maganda yung performance na ito guys kumpara sa stock na axial Brake Master. Try natin tumayo. Nice. So nakatayo tayo. Abot na natin yung handlebar kapag nakatayo. Dati pagka nakatayo tayo, ang layo sa atin ng handlebar. Ngayon ganda na. Sa sprocket set naman, ayan, bumaba na yung second gear and third gear, which is yun yung talagang normal na gearing sa isang big bike. Nag-normal na siya guys. Kapag low RPM, naka third gear or second gear ka, medyo kinakapos sa fueling. Yun yung sinasabi nila na issue daw ni 450MT. Basta kailangan pagka bumabagsak yung RPM mo, nagda-drop, mag downshift ka na. Yun lang naman yun, para hindi kapusin. Basta lagi mo lang i-downshift. Kasi syempre mamatayan talaga yan pag hindi mo nakagapan ng downshift. Wow, 50 plus yung first gear. Galing ah, kumaba na yung first gear guys. Tsaka di siya nakakatakot ngayon katawin kasi alam mo na malakas yung preno mo, alam mo na kakagat yung preno mo. Dati kasi ang hirap pa hintuin eh. Ngayon one finger lang kaya ko siyang i-full brake. Ganda na. May galit na yung makina. Dati galit na galit ka agad eh. Bumilis guys. Feeling ko talaga bumilis siya. Mas na-regulate na yung speed niya. So sa halagang 1.6 lang, 15T sprocket, ito na, mag-enjoy ka na sa kanya. Ito yung kailangan talaga niya. Ayan na, naging smooth na yung quick shifter lalo. Dati jerky yung quick shifter kasi kinukulang siya sa torque, pero mataas na yung RPM. Sobrang sulit para sa akin nung mga pinaglalagay natin dito. Lahat yun kailangan talaga. Nabangan nyo pala, maglalagay pa pala tayo ng SEC Kryptonite
na polycarbonate box dahil mas maganda yung plastic lang para hindi masyado mabigat. Ayun ang mga gamitin natin kapag mag-long ride tayo. Pagkasama natin si OBR para may lagay ng gamit niya at meron siya sandalan. Pero pag solo lang natin, hindi na siguro tayo lalagay nun. Pipili pa tayo ng isa yung tail bag para mas magaan at mas malambot. Hindi matagtag. Medyo may tagtag yung top box syempre kahit paano. Pag trail, hindi pwede naka top box. Masyado yung matagtag. Magkakakalog-kalog. Tapos meron pa pala akong bag dito binili para sa gilid. Crash bar bag. So abangan nyo guys, meron pa pala tayo. Sa part 4 natin, medyo marami pa pala tayong ilalagay sa kanya ng mga accessories pa. And syempre shoutout kay Gaspaholics. Salamat sa quality na Mr. BR Crash Bar. Binili po natin yan. Nabigyan tayo ng discount. Tapos special thanks, sobrang salamat kay Garage Point Manila para sa quality install. Napakagaling ng mga mekaniko nila. Hindi po bolt on yung Racing Boy na preno, lalo sa likod. May konting modification na ginawa, so nagawan ng paraan. Kala ko di magagawa eh. Kala ko sayang yung pera na pinabili ko eh. So yun, nagawan lahat, na-install lahat ng gusto kong pa-install. So shoutout sa kanila, napakagaling po ng mga mekaniko ni Garage Point Manila. Abangan nyo yung mga next content natin dito, our next part of the build.